At ito po, meron tayong repair dito na spin dryer. Ang problema kasi nito, ayaw umikot ng kanyang motor. So, naayos na natin siya. Ang problema, yung kanyang motor, talaga yung ano, palitin na siya. Kaya ayun, pinalitan na natin siya. Pero ituturo ko sa inyo kung paano ba yung pagtutroubleshoot ng mga ganitong mga unit. At ito ay napakadali lang po hanapin yung kanyang problema. So, unahin natin dito sa baba, sa pangilalim. Dito na pala sa taas para total nakatayo naman na tayo. At ito po kadalasan yung mga problema nito ay ito rin po yung kanyang spin timer. Nasisira kasi po yan pag ganyan, nakaganyan siya. Tapos hindi natapos yung kanyang rotation, yung binabalik ba siyang ganyan. Tignan nyo, sobrang bilis ng kanyang ikot. Pag pinuwersa nyo po kasi yan, may mga plastic po kasi na gearings yan. Kung makikita nyo po, may mga plastic na gearings po yan. Na ano yan, na napuputol yung mga yan pag pinuwersa natin siyang binalik. Kaya doon nasisira yung mga spin timer. Kaya na lang po sa spin timer ng washing o kaya naman na itong dryer. Isa sa mga sign na sira na ito, yung pag inikot mo siya na ganyan, yung hindi na siya bumabalik, stock up na siya. Isa na rin yung kanyang problema. Tapos kung minsan, kung inikot mo na siya, sobrang luwag na siya at wala na kayong maririnig na lagatik na ganyan, ibig sabihin nun sira na. Kung minsan din, ano siya, nababarahan ng mga rumi dito. Kaya nag-i-stock up po siya, kaya hindi siya bumabalik. Ang gawin nyo, hugutin po yan. Pag hinugot nyo yan, linisan nyo po, then ibalik nyo. Minsan kasi sumasabit lang po yan. Tapos kung minsan mararamdaman nyo naman kung talagang sira na po ito, kautin yung ganyan, wala po siyang response. At sa pag-check naman po ng spin timer, kagaya na lang po dito sa single tab na ito, yung solo na spin dryer lang siya. Dalawa lang po yung wire na ano dyan, paakyat dun sa taas. Yan po yung connection ng spin timer. Bali, titesterin lang po natin, kailangan po natin siya ng multi-tester. Pag may connection, tutunog siya. Kung sira na yata yung tester natin. Yun. Then, kailangan may continuity po ito. Sa pagtutroubleshoot po nito, kailangan nyo talaga ng mga multi-tester. Kagaya na lang po dito, hindi siya tumunog. At ito, iikutin natin yung kanyang timer. Kagaya na lang po dito, walang connection. Ibig sabihin, sira na yung kanyang timer mga bossing. Pero bago po nating pagbintangan yung kanyang spin timer, mayroon po yung switch dito sa kanyang yung door switch na tinatawag. Yun po, minsan nagkakalawang po yan, nawawalan po siya ng kontak. Kaya yung supply dito sa baba, napuputol po siya. Kailangan nyo pong palitan yan, o kaya testerin nyo kung mayroon siyang continuity. Kaya naman, idirekta nyo na lang, kagana lang po dito. Pag dinirekta nyo yan, tanggalin nyo na rin po yung kanyang preno kasi para hindi masira yung kanyang motor. Hindi kasi advisable na dinirekta ito. Kailangan nyo lang yung switch mga bossing. Lagyan nyo po siya linisan nyo po siya kasi nangangalawang kagana lang po doon. Nag-uumido siya. Yun po yung dahilan kung bakit nakawalan siya ng connection. Tapos ang pangalawang i-check po natin itong kanyang starting cap na yan. Ay running cap pala yung tawag dito. Yan. Makikita nyo naman po kung sira ito. Bloated na siya o kaya naman ay nag-leak na siya. Yung nalusaw siya, merong lumabas dito. Minsan mababa na yung kanyang capacitance. Minsan din mayroon ako na experience ito, shorted po siya. Kaya kailangan po natin ng multi-tester dyan. Set lang po natin siya sa NF, sa capacitance. Kailangan may makuha tayo ng 3.7 pataas hanggang 4 UF. 3.9, so good pa ito. Nasa Pro UF kasi ito 3.9. Then ang pinakahuli natin i-check pag ito, good naman ito. Itong motor niya na ito. Meron pong yan, connection yung tatlo na yan dapat. Hindi putol yung linya po na ito. Makikita nyo naman kung sira ito, kung minsan sunog po siya. Nababasa siya, gawa nga ng sira yung kanyang rubber bellows. Ang tawag dito. Yung water seal. Saan ba yung water seal niya? Yan po. Minsan napupunit yan, kaya naman masyado nang maluwag yung kanyang bushing niya. Pag maluwag kasi yung bushing niyan, tumutulon na yung tubig yan direkta na dito sa motor. Kaya naman pagpunit yung kanyang rubber bellows, kagaya na lang po pag nasisira kasi yan, napupunit yan pag hindi maayos yung pagkakalagay ng damit sa mga spin dryer. Tapos overload siya kung minsan, tapos pinapandar siya kahit tabingi. Kahit kumakalampag na, pinapandar pa rin siya. Yun yung pinakaunang dahilan kung bakit nasisira yung motor. Then isa pa, yung overload siya.
Yung diretsong ginamit siya mga pangatlong beses na ginamit sunod-sunod o kaya naman sunod-sunod tapos sobrang liit ng kanyang motor. Yun siyempre bibigay ito sobrang init po nito. Sa isang gamitan lang po ito medyo mainit na rin po ito Yung mas lalo kung 3 beses na. Kailangan pag nagamit to ng isang beses, pahingayin ulit siya ng mga kahit 3 minutes lang din gamitin ulit. Then pag pangatlong beses, kahit pahingayin nyo ng 10 minutes para mag-cool down. Pag diretso nyo ginagamit yan, talaga masisira po yan. Yun lang naman yung isa sa mga sira nito. Kaya naman ay binabahayan ng mga ipis kung minsan. Naiihian dyan Yung mga tae ng ipis kung minsan Yung mga coil niya dito sa ilalim. Yung mga coil kasi dito sa ilalim. Yung binabahayan ng mga ipis yan dyan sa loob. Tinataihan nila kaya yung nababasa. Kung minsan naman yung sira nito, maingay siya. Yung kanyang bushing maluwag na rin. Yung walang grasa. Wala siyang oil. Tapos stack up siya, hirap ikutin. Tapos lumalangit ulit pag umiikot. At syempre, titesterin nyo yan kung may mga connection yung tatlong wire na yan. Kailangan niya may connection po yan. Merong upload tayo na ganito mga bossing kung paano yung computation nito. Pero kahit hindi nyo na-computin yan, malalaman nyo naman kung sira yan Basta good lahat, tapos ito lang yung hindi gumagana. Talagang sira na yung kanyang motor. Ganun lang naman po ka-basic yung mga pagto-troubleshoot ng mga appliances natin. Lalo na yung mga appliances sa mga bahay natin, yung mga rice cooker, yung mga washing at iba pa. Yan po yung mga appliances na pinakamadaling ayusin. Pero pag television, cellphone at iba pa, siyempre kailangan mo na doon ng skills at kailangan mo talaga doon ng electronics knowledge na mas malalim. Pero ang pinaka-importante talaga, marunong kayong humawak ng multitester at kung paano siya gamitin. Yun lang po. Sana po makatulong ang video na to. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and paki-like and share na lang po mga bossing. Yun lang po. Peace out.